Hello everyone, masayang araw po. Tara, samahan niyo po akong gumawa ng lumpiang Shanghai. Simpleng-simple lang po ito, pero napakasarap. Ayan, tara, umpisa na po natin. Ayan, ito po ang ating sangkap. 1 kilo at kalahating giniling na baboy. 1 pirasong singkamas na maliit, 2 sibuyas, 1 carrots, medium size, at 1 buong bawang po. Ayan, tapos daon ng sibuyas. Yan, meron po tayong 5 pirasong itlog. Meron po tayong cornstarch. May kahalo pong kaunting flour. As sesame oil. Ayan, meron pong oyster sauce. At ito naman po, magic sarap, chicken powder, asukal, kaunting aji, tsaka black pepper. Tsaka yan po, wrapper. Ayan. Large po yung ating ginamit para mas maganda. Extra large pala. Yun. So, umpisa na po natin yan. Banlian lang po natin ng tubig yung ating giniling. Ganyan. Ayan. Mas maganda po kasi yung binabanlian ng tubig. Bali, 2 beses ko pong binanlian yan. Ganyan po ako pagka gumagawa ako ng Shanghai. Binabanlian ko ng tubig yung ating giniling. Ayan. Hiwain na po natin. Sibuyas. Sana po nating hiwain yung mga ingredients. Ganyan lang po. So, ang paggagawa po ng lumpiang Shanghai, marami pong klase yan. Iba't iba pong pamamaraan. Depende po sa gumagawa. So, siyempre, pag po tayo gumagawa, ang sinasabi natin talaga, ang kiniklaim ng bawat gumagawa, masarap yung ating lumpiang Shanghai. So, ayan po. Ganun po yan. Ito pong ating gagawin lumpiang Shanghai. Masarap po ito. Hindi man po ito kumpleto sa mga rekado, mga gamit. Pero sigurado ko po yan. Sisiguraduhin ko po sa inyo na masarap talaga ito dahil yun nga, nagtitinda rin po tayo niyan dito sa maliit nating tindahan. At kadalasan po ng mga kumakain ito ay sinasabi parang nakakain sila sa Jollibee or minsan sinasabi nila mas masarap pa daw sa Jollibee. Pero siyempre, depende po yan sa kumakain. No? Hindi naman po natin ikiniklaim yan. Narinig lang po natin base doon sa ating mga customer. Hiwa-hiwa lang po tayo, ganyan. So, kung pwede naman po tayong gumawa ng mga special na lumpiang Shanghai, pwede rin po yan. Makakagawa naman po tayo dyan dahil meron tayong recipe niyan talagang kompletos. No? Pero sa panahon kasi ngayon, napakamahal po ng mga bilihin. Kaya pinasimple na lang po natin yung ating paggawa ng lumpiang Shanghai. Na kung saan ang lasa naman po ay halos parehas lang din do sa special na lumpia Shanghai. So kung gusto niyo po doon sa mga makakapanood, ayan, pwede niyo pong subukan itong aking recipe, no, kung paano ko ginawa. Yan, yung singkamas po, inano lang natin, kinudkod lang po natin, ganyan. Tapos, siyempre, pagkakudkod po natin ganyan, i-squeeze po natin yan. Yung pipigain po natin para yung katas naman ay mabawasan. Para po hindi masyadong matubig yung ating Shanghai na imimix. Kasi nga po pagka hindi natin pinigayan ay matubig nga po yan. So, ayan. Anuhin lang po natin, batiin lang po natin yung itlog. Ayan. Isa na po natin, ayan, lagay lang po natin yung giniling natin, isama na natin yung singkamas na kinudkod natin at inanong po natin. In-squeeze pati na rin po yung carrots. So, ang gagawin ko po dyan ay hahaluin ko pong mabuti. So, medyo matagal-tagal po ang paghalo niyan para po yung mag-mix talaga yung karne at saka yung gulay. Yeah. So, dyan po tayo medyo matatagalan. Para po pagka kinain natin yung lumpiang Shanghai, talagang well portion yung mga meat niya. Yan, sama na po natin yung sibuyas, ating hiniwa, yung dahon naman ng sibuyas, yan. At halu-haluin po natin ulit yan. Ayan. Kailangan po yung well mix po ulit ang ating gagawin. Talagang even na mix. Para po maghalo ang karne at ang gulay na yan, magkahalo.
So ngayon po ilagay na natin yung mga sangkap, yan, asin, asukal, paminta, magic sarap at saka yung ano po, yung chicken powder, no? Ating ayan, mix lang po natin ganyan. At may kaunti pong Ajinomoto yan nakasama. Actually hindi ko na po nilagyan ng asin yan, kasi nga po yung ating sauce na ilalagay dyan, yung oyster sauce, may lasa na rin po yan. Yung magic sarap, meron na rin yan. Yan, saka yung chicken powder. So, yun lang po ang nagpalasa dyan. Ibigay ng masarap na lasa, pati na rin po yung, yung asukal. Kasi ano po siya, yung asukal, mas pinasarap pa po ng asukal. Yung medyo may kaunting alat, kaunting tamis. Yan, naglalaban po yung tamis at alat. Yun lang po. Halo-haloin lang po nating mabuti. Yan. So, yan po. Pagka halong-halo na yan, kailangan po kasi halong-halo siya. Para po yung ibang kasi, yung lasa nga kasi para mapantay po yung lasa. Ayan. Ganyan lang. Lagyan na po natin ng yan, oyster sauce. Yan. 2 kutsaritang oyster sauce po yan. Tapos 2 kutsara din na sesame oil. Ayan naman po, pampabango yan sa ating lumpia Shanghai. Batiin lang po natin yung itlog bago natin ilagay. 5 piraso po yan. Ayan. So, ganun po ulit. Same procedure po. Halo-halo lang po mabuti. Kailangan pong halong-halo siya. So, huwag po kayong mainip doon sa mga nanonood dyan. Huwag po kayong mainip. Ganun talaga. Itong lumpia Shanghai. Kung gusto niyo pong maging masarap ang ating ginagawang lumpia Shanghai, haluin po nating mabuti yan. Para yung lasa po ay pari-parihas. Kumbaga sa maikalat sa buong po sa buong lumpia Shanghai yung lasa. Kasi minsan meron pong part na pag nakakatikim tayo ng ibang lumpia Shanghai, yung ibang part maalat kasi nga po hindi nahalo ng mabuti mga ingredients natin inilalagay dyan. So yan. So ngayon naman po ilagay natin itong cornstarch. May kasama po yung kaunting arena. Para naman po, siya, medyo lumapot siya. Ayan, medyo, ayan, ganyan po. Halo din po ulit, mabuti. Ayan, halo-halo lang po natin mabuti. Yan, kung makikita nyo po yan, malagkit na siya, malapot na, yan. So, kailangan po yung sticky siya. Yung, yung karne niya, yung pagkakamix niya, yan. Kailangan po sticky na siya. Yan, ganyan. Haluin po natin mabuti. Maya-maya lang po yan, okay na yan. So, kung napansin nyo po na medyo, siya, yung, medyo hindi pa sobrang lapot, pwede nyo pong dagdagan ng kaunti pang cornstarch o kaya ay flour. Ayan. Then pagkatapos po natin simpleng haluin yan bago natin balutin, magluluto tayo ng maliit na portion lang. Tikman natin para sure tayo na masarap yung ating niluto na siya ngayon. Ayan, lulutuin po natin yan. Ayan, luto na. Ayan, kung makikita nyo po, ayan dikit na dikit siya, di po siya naghihiwa-hiwalay. Dahil nga po yan sa pag-mix natin sa paglalagay natin ng cornstarch. So ngayon naman po ay ilipat natin sa dyan, sa isang lalagyan. At saka natin i-rep lang po muna natin bago natin balutin yan. Kasi nga po yung pambalot hindi ko pa rin hihimay-himay. So hihimay-himayin ko rin yan. At saka mas maganda po kasi pagka nilalagay natin sa rep yan, habang hindi natin binabalot dahil karamihan pagka matagal po sa labas nasisira yan.
kung mapapansin nyo doon sa mga ibang mga lumpesya na natitikman natin, may asim. Kasi nga po natatagalan siya sa labas, nasisira. Ayan. So, okay na po yan. Ayan, okay na po. Nabalot ko na. At kung nagustuhan nyo po ang video ito, paki-like, comment, and subscribe na rin. Thank you for watching.